Magandang araw po sa inyo lahat. Tagalog no Oshira Sedes, Yamasta Melinda Tomoshimasu. Lisa Onoda des, Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. At syempre mauna na po ako, Lisa, no? Para po sa informasyon natin sa araw na ito. Okay. Tungkol po ito sa isang beses na lamang daw po sa isang buwan ang kohoshi, or in Japanese, kohoshi nga tsuki ikai no hakko ni narimasu. Sa kasalukuyan po, nakakatanggap tayo ng 2 beses tuwing 15 at katapusan sa isang buwan ng kopya ng kohoshi o public relation newspaper na kung tawagin ay Shizuoka Kibun. Ang Shizuoka Kibun po ay naglalaan ng mga sa wikang Japanese ng mga informasyon ukol po sa pamumuhay dito sa Shizuoka City. At syempre, simula April ng 2014 po, ang Shizuoka Kibun po ay matatanggap na lamang ng 1 beses sa isang buwan. Ang impormasyon po na iginagawad ng 2 beses sa isang buwan ay pagsasamahing lahat sa isang buwan ng issue po ng Shizuoka Kibun. At syempre, ito ay padadala sa bawat tahanan tuwing unang araw po ng bawat buwan. At mayroon din pong kopya ng Shizuoka Kibun sa pamamagitan po ng PDF sa homepage po ng Shizuoka City. And aside from that, mayroon din pong mga nakapost na mga impormasyon sa pamamagitan po ng electronic bookmark sa homepage po ng Shizuoka City na napakadali pong hanapin. Maliban dito, may iba't iba pong sangay ng media na ginagamit rin po ang Shizuoka City para ipaabot po sa lahat ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Tulad po sa kasalukuyang inimpusahan nilang video feed sa YouTube, gayon din yung mga impormasyon through network sa Facebook po. At para sa iba pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan po tayo sa Public Relation Division sa 054-221-1021 at syempre po yung available lang po sa wikang Japanese ang serbisyo. At samantala, inumpisahan na rin po ng Shizuoka City Public Wireless LAN o yung Local Area Network sa sa bawat distrito po ng City Hall, kasi pwede na po kayo o tayo na makapag-access ng ating mga Wi-Fi. Ayun. So, makakagamit na kayo ng internet sa inyong through yung mga smartphone, sa tablet, sa personal computer. At saka siyempre, basta yung pasilidad o facility na meron sila na sticker na Shizuoka Wi-Fi Paradise. Ayun po yung Shirushi o sign. Hangad din po kasi ng Shizuoka na maipakilala ang syudad natin saan mang parte ng mundo, kaya kung ano-anong mga latest sa internet ang ginagawa rin nila, At para sa iba pa pong impormasyon, Information Management Division lang po sa 054-221-1341 sa wikang Japanese po lamang ulit yung mga impormasyon. Okay. At syempre, para naman po sa mga pagpapayo ukol po sa paghahanda natin sa Nankai Toro, massive earthquake. Ayan po. Bali, ibibigay sa atin po ni Lisa yung ibang mga impormasyon. Okay, maraming salamat Melinda. Ito po tungkol sa anong mangyayari sa ating mga pet. Sa wikang Hapon po, pet to wa dosuru no. Sakaling daw magkaroon daw po ng lindol, ano ang mangyayari sa ating mga pet? May mga sumusunod na posibilidad po mangyari. Una po, masunog o masugatan, maligaw o mawala. Hindi daw maaari makakapag-alaga daw ng pet ang may-ari o kaya namatay ang may-ari. Ang mga dapat ihanda natin para sa mga pet sa oras po ng emergency ay maghanda po tayo ng 1 linggong pagkain at tubig ng pet at lalagyan nito. Mga antiseptic, mga gases, bandage, at saka yung lid, yung panali po, mga pet collar, cage, lalagyan po ng mga pet at carrying bag. At buhangin daw po para sa mga toilet po ng pet at saka pet sheet, lumang mga newspaper. At siyempre yung litrato po ng pet kung sakalin daw po ito'y mawala. Ngayon pa lang daw po, kailangan daw nating ihanda ang lagyan po natin ng nameplate ang pet. Ilagay daw po ang pangalan nito, pangalan ng may-ari at ang contact nito. Kung may vaccination shot at saka rabies shot at saka disiplinahin daw po natin ang ating mga pet.
Tama ba yun? Tama. At saka limang lumindol at isama daw po ang kung sakalin daw po lumindol ay isamang mag-evacuate daw po ang ating mga pet. Meron daw po mga lugar na evacuation center na hindi pwedeng danhil ang mga pet kaya mangyaring itanong daw ito kaagad bago pa lamang magkaroon po ng lindol. Kasalukuyan po inihahanda po ng Shizuoka City ang aid center o ang Kyogo Center para daw po sa mga pet. Maaring daw gamitin ito ang mga pet na masusugatan at pasamantalang maihahibilin daw dito ang mga pet. At may mga pagkain at gamit daw ang mga pet na ilalaan po dito. Wow, talaga naman pati sa mga pet ang serbisyo nila, no? Dahil may buhay din yan, dahil para mga anak na rin natin yan, Sa totoo lang po. Okay, at yan po ang mga buod ng mga impormasyon namin sa araw na ito. Magandang araw po sa inyong lahat.